So mga sangkay, ang inaakala po natin na ceasefire mukhang mapupurnada pa, no? Dahil ito mga sangkay, sobrang daming pinatumba sa digmaan na ito. Bago lang yung pag-atake mga sangkay. Pag-uusapan po natin ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po yung balita. 303 daw po ang pumanaw mga sangkay sa pinakamatinding pag-atake. Tapos sabi dito mga sangkay, inaasahan daw po na dadami pa ito. Ibig sabihin, lalala pa po. So ganyan po kalala mga sangkay situation. Akala po natin, tuloy-tuloy na to. Mukhang malabo po ata. Mahigpit na ang seguridad sa Islamabad sa Pakistan para sa negosasyon ng Amerika at Iran bukas kaugnay sa gera sa gitnang silangan. Sa Lebanon, umakyat na sa mahigit 300 ang mga namatay. Grabe. Kita nyo yan mga sangkay, 300 mahigit. Pero ngayong araw daw po, mag-uusap na. Ngayong araw, mag-uusap na yung Israel, Amerika, Iran, para po sa matagalang tigil bakbakan. Sa pinakamatinding pag-atake roon ng Israel. Pero pinangangambahang aakyat pa ang bilang na yan. Grabe. May mga kababayan ba tayo sa Lebanon? Yan at iba pang mga updates sa gulo sa Middle East. Tinutukan ni June Veneracion. Tingnan nyo, nakikita nyo to? Kitang-kita pambihira. Yan sinasabi ko pagka-gera po talaga, hindi po naiiwasan na walang madamay. May mga madadamay dito na hindi naman po talaga kasali. Yung mga naliligaw na mga pag-atake, doon bumabagsak sa ganitong lugar, na hindi naman sila kasali. Natural, parang common po siya na nangyayari mga sangkay pagdating po sa war. Yan grabe. Ito Ilan lang ang mga pag-ataking ito sa itinuturing na deadliest strikes ng Israel laban sa grupo ng Hezbollah sa Lebanon. yun ang kalaban nila mga sangkay. Hindi naman po talaga yung Lebanon. Kaso yung nilalabas kasi nila lagi, Lebanon, hindi naman talaga Lebanon ang kanilang kalaban. Hindi Lebanon government. Ito po ay ang grupo na sinusuportahan ng Iran. Proxy po yan mga sangkay, kung tawagin sila. Pero tingnan nyo mga sangkay, 303. Tapos may mga hindi naman talaga kasali dyan na nadamay na lang. Yun ang masama. Matapos sabihin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi ito kasama sa ceasefire. So yan po. Sabi kasi ng Amerika at Israel, kasi kinundi na po yan ng Iran Sabi ng Iran, bakit pa may ceasefire tayo dito kung inaatake nyo naman pala yung itong mga proxy nila. Sabi naman ng Amerika at Israel, hindi naman yan napag-usapan na kasama yan sa agenda. Ayon sa Health Grabe, tingnan nyo may tao pa mga sangkay. Ministry ng Lebanon, umabot sa mahigit Grabe, men. May tao pa. 300 ang namatay sa bagong pag-atake. Buti ka mo nakatakbo sila, Pero inaasahang tataas pa ito sa pagpapatuloy ng retrieval operations. Grabe. Tingnan nyo to. Isipin nyo sa Pilipinas mangyari yan, mga sangkay. Kaya wag po talaga natin hilingin yung magkaroon po ng digmaan sa ating bansa. Kasi hindi po kakayanin ng Pilipinas, lalong-lalo na wala naman po tayo mga pandigma na di kalibre. Siguro kung mahikisali dito yung mga tikbalang, mga aswang, mga kapre, di ba? Baka may chance pa tayo.
Grabe, tingnan nyo yan, oh. Kala mo, usok lang na normal, eh. Grabe, men. Oh my goodness. Ang lala, no? So, ganyan po talaga yung digmaan. Tirahin ang Iran-aligned Hezbollah militia. Oh, ito pa, oh. Tingnan nyo yan. Grabe. Ito yung sinabi po ng ng Amerika, ng Israel. Pero sabi ngayon ni Israeli Prime Minister Netanyahu, ipinag-utos na niya ang pagsisimula ng direct peace talks ng Israel sa Lebanon. Okay, mayroong direktang usapan na daw po mga sangkay. O, parang ang dating nakipag-showdown muna bago po ang peace talks. Sa klaw niya ng pagdisarma sa Hezbollah, layon din daw nilang magkaroon ng sustainable peace agreement sa pagitan ng Israel at Lebanon. Wala pang reaksyon ng Lebanese government tungkol dyan. Samantala, kahit na umiiral ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, kakaunti pa rin ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, batay sa ship tracking data. Hindi raw yan ang kanilang napagkasunduan, ayon kay US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social, tinawag niyang dishonorable ang ginagawa ng Iran sa pagpapahintulot ng pagdaan ng langis sa Strait of Hormuz. Oh, Iran is doing a very poor job, dishonorable, some would say, of allowing oil to go through the Strait of Hormuz. That is not the agreement we have. So mukhang nangangamoy problema na naman to. Sabi pa naman 2 weeks. 2 weeks na tigil muna yung bakbakan. Tapos mukhang maagang mapuputol mga sangkay yung usapan dahil po dito. May mga ulat din daw na naniningil ang Iran sa mga tanker na dumadaan sa strait. Sabi ni Trump, hindi nila yan dapat ginagawa. Pero kung totoo ang mga ulat, ay dapat daw tumigil agad ang Iran. Sa gitna niyan, paghihikayat naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Bakit nasama to sa eksena? Kasunod ng ceasefire, i-reimpose ang Russian oil sanctions. Bukas na ang negosasyon ng US at Iran. So ngayon po yan, ngayong araw mga sangkay. Yun po yung kaabang-abang kung ano ba. May mapagkakasunduan na nga ba itong dalawang bansa na nagbabakbakan? O ano na to? O tuloy-tuloy na naman yung digmaan. Nagaganapin sa Islamabad, Pakistan. Hinigpitan ng seguridad sa kanilang red zone kung saan matatagpuan ang top government buildings. Patuloy namang binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Middle East. Nauna na nagpahayag ng lubhang pagkabahala sa gulo sa Lebanon ang DFA. Pero, alright, so yan po yung situation mga sangkay, no? Nakakalungkot, no? Nangyayari sa ating mundo. Ang gulo-gulo, men. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.